Chief Superintendent na Peñas, kanina gusto ko lang ituloy yung concern ng ating chair, no? Yung tungkol sa funding. Ulitin lang natin, kanina nasabi nyo mga 100,000 lamang ang inyong ginastos. Well, siguro nabili na nga yung mga kagamitan, pero siguro sa ganito kalaking operasyon, alam naman natin na this would entail millions, no? Gusto ko lang malaman na Chief Superintendent na Peñas, ito ba talagang sinabi nyo ay nanggaling lang sa sub funds? Wala bang... Yours, Your Honor, ang sabi ko kanina, hindi bababa po sa 100,000 yung ginasto namin. In fact, yung mga previous operation umaabot ng 400,000 dahil mas matagal yung pag-stay ng tropa. Dito, sandali lang sila. Ito'y ginasto po namin doon sa pagkain at saka yung pagrerenta ng sasakyan, Your Honor. Pero marami pang ano to eh, tulad ng pagpaplano, may mga intelligence work, no? Siyempre special equipment. Hindi ba ito naisama doon sa pondong to? Wala ba kayong hiningi? Halimbawa, mula sa Anti-Terrorism Council, sa PNP Special Fund, wala po kayong kinuhang pondo ron? Wala na po, Your Honor. Existing na po yung mga equipment. Most of the equipment that we use are existing already in around Bentory, Your Honor. Gusto lang din natin malinawan, kanina nabanggit yun, nagkaroon kayo ng parang brief, no? Encounter kasama ang Pangulo sa PSG compound, kasama pa si General Purisima to update him doon sa mission. At nabanggit nyo rin kanina na although yung mismong Operation Day, yung D-Day, ay hindi nyo dinivulge, no? Yung detalye, ay nabanggit ninyo na-inform nyo rin ang AFP, noong 2014 yata, no? Sometime in 2014, at ang iba pang opisyal tungkol sa inyong mission. So, again, ang sinasabi nyo ba yung para mawala yung leakage, para maiwasan ang leakage muli, ay ang sinasabi nyo ba na alam din po nila ng iba't ibang ahensya na nabanggit kanina yung mission na ito? Itong mission na ito, alam ng AFP nung time on target na ininformahan namin. Yung pag-desisyon kung kailan yung actual day na igogo, Your Honor, meron kami yung tinatawag na window, yung 23 to 26 na window. In fact, hindi natuloy sa 23 yon dahil yung intelligence namin na nagkalat na ipinapadala namin dun sa lugar, maraming masyado yung activity ng MILF. That's why hindi tinuloy. Kaya naigo ito ng 24. Kaya yung exact date ng paggogo ng operation, Your Honor, is dependent on the situation in the ground. You cannot say na sa 23, igo mo yan. Hindi po eksakto. It may be on the 23, 24, 25, or the 26, Your Honor. So, Chief Superintendent na Peñas, yung go signal mismo, no? Ito ay isa sa mga mainit na issue. Hindi nyo po inintay sa higher ups yan. Kayo na mismo ang nag-decide na itutuloy na yung Exodus. Yes, Your Honor. Given the premise na sinabi ko nga, ang window na ipinadala is 23 to 26. At any time of those dates, ay pwede nang i-go ng isang commander on the ground, Your Honor. Ang isa pang gusto nating matanong, Madam Chair, kasi parang lumalabas kanina yung medyo emotional ang inyong lalahad, no, ng ating OIC, Leonardo Espina, sa siyempre understandable dahil sa nangyari sa inyo pong mga tauhan. Ang lumalabas ba ay para bang ang sinasabi natin ay kung naka-suporta ka agad o nagpadala ka agad ng artillery support o iba pang suporta ang AFP, ay masasabi nyo bang may iwasan o may iba ang istorya? Nakita po natin yung pagputok ng white phosphorus ng alas 5:48 ng hapon. At doon mismo, si Superintendent Train na makapagsasabi mismo kung anong naging reaksyon ng mga kalaban nung pagpatak yung tatlo na white phosphorus at that time. Sana po kung maimbita si Police Superintendent Train at siya mismo maglahad ng kanyang salaysay kung ano ang naging reaksyon ng mga umaatake sa kanila during that time, Your Honor. Chief Superintendent na Peñas, ang lumalabas din kasi, ang sinabi ng AFP, una kulang kayo sa coordination. No? At may pagtingin din doon sa peace agreement. Ngunit doon din sa dalawang version, yung una, sa PNP, yung sa inyo pong report, ay kayo po ay nag-contact na, no, sa AFP, kay General Pangilinan yata. Ngunit hindi raw kayo nag-request ng reinforcements.
Pero ayon naman doon sa ito yung Army, yung sa AFP version pala. Yung sa PNP version ay ang sinasabi nyo na pumunta si Police Superintendent Mangahis sa Mechanized Brigade, 1st Mechanized Brigade sa Maguindanao, sa Capitolio, Sheriff Aguac, to coordinate with Colonel Hener de Rosario, AFP Brigade Commander for Reinforcement. Superintendent Mangahis asked for indirect fire support, but the same was not granted due to the ongoing process. Kinukumpirma niyo ba ito? Ano po sa dalawa yung Nais kong sabihin, Your Honor, ang pumunta doon sa brigade ay hindi lang Superintendent Mangahis, si mismong Deputy Director ng SAF, si Police Chief Superintendent Talinio, ang pumunta doon sa brigade. At nais kong basahin yung text message ko na pupunta kay Chief Superintendent Talinio habang nandoon siya. Ito po ay naganap na mga bandang 7:53 in the morning ng Petsa 25 ng January 2015. Ang sinabi ko sa text message ko, Noli, location of SAP troops, grid coordinate 68006, 65717, and 68234, 65056. Nasa paligid ng first grid coordinate mga kalaban, and tuloy pa rin heavy firefight. Baka pwede hingi artillery support. Sinagot ako ni Noli Talinio, ni Chief Superintendent Noli Talinio, Sir, as of now, nega daw muna artillery at baka may mga civis at mga bata. Nag-commit ng 6 armor at about 50 infantry. Nag-text din ako papunta kay General Espina at saka kay General Purisima. Ganon din ang contents niya. Sir, location of subtroops, JC 68006, 65717, and 68234, 65056. Nasa paligid ng first grid coordinate mga kalaban, intuloy pa rin heavy firefight na pin down tropa sa first grid coordinate at merong mga kawasaltis sila. Baka pwede hingi artillery support, sir. andito ba si sa Chief Superintendent Talinio? Can you please confirm yung inyo nang pangyayari? At yung inyong pagpunta at paghingi ng suporta sa brigade at sa Army. Yes, Your Honor, Madam Chair, I am Police Chief Superintendent Noli Talinio. Ako po yung Deputy Director ni Police Director na Peñas nung na-launch yung OPLAN na Exodus. At tama po yung sinabi ni Director na Peñas at around 7:30. Nauna si Superintendent Mangahis doon sa 1st Mechanized Brigade to request for reinforcement. And then, tinawagan niya ako sa cellphone. Sabi niya, Sir, baka gusto niyong makita yung reinforcement plan ng Mechanized Brigade. So, immediately, I went to the headquarters of the 1st Mechanized Brigade. Pagdating doon, si Colonel Hener Del Rosario, naabutan ko, nakikipag-usap kay Division Commander sa telepono. I overheard him saying, Sir, baka gusto niyang kausapin si General Talinio, sabi niya. Pero hindi na mama ko kinausap, hindi na sir ako kinausap. So immediately after that, sabi ko kay Colonel De Rosario, Hener, baka pwede kaming maghingi ng artillery support. Sabi niya, Sir, gusto kong ibigay sa inyo yun, pero as of now, hindi pumayag si Division Commander because of the peace process at may mga civilian, may mga bata, sabi niya. So, anong pwede mong ibigay sa amin? Sir, bibigyan ko kayo ng 6 na armored vehicles with infantry. And very quickly, in fairness to Colonel Del Rosario, na-organize naman yon yung 6 na tanke at saka mga infantry. Pasamahan nyo lang ng 10 tao saka yung guide para makapag-link up doon sa advanced command post ng PNP SAF doon sa area. So I directed Superintendent Mangahis to go with the reinforcement from the 1st Mechanized Brigade at nakapag-link up sila doon sa advanced command post. Yan po ang nangyari doon, Your Honor. Ang isa pa kasi lumalabas going back na Madam Chair, dahil ang sabi rin, narinig ko si Chief of Staff Katapang, siyempre it would take time for them to organize kasi nga hindi nila alam ito, no? Dahil nga sa lack of coordination, dahil yung kanilang mga tao ay nakadeploy sa iba't ibang lugar,
Pero ang sabi rin niya minsan, narinig ko rin, ayon sa report, there were about 300 sub-personnel already. Nandun lamang sa area. Ito ba kasama sa inyo pong operation? Ano po ang papel nila? Sila po ay blocking force o talagang tagapag-secure lamang ng area para hindi hindi magulo yung assault team? Yung 300 na sobra pa, Your Honor, kasama po sila doon sa containment force, security pag-withdraw, and at the same time, blocking force dito sa kalsada. At nasa looban nga po sila na nakita natin doon sa ipresenta kanina ni Director Magalong sa screen, Your Honor. Ano po ang rason na Chief Superintendent Peñas, bakit hindi na ho sila saklolo o hindi na lang nabigyan na reinforcement yung napin down ng mga 84th ba yun o 55th yung inyo pong itong blocking force yun? Habang sila ay papasok na sa kanilang lugar, yung 40-pip, kasi yung 50-pip na uuna, na-engage na yung 50-pip, na-engage na rin yung 40-pip. Halos sabay-sabay sila na na-engage na at pinipilit ng 40-pip at saka 42nd, saka 41st na mag-forward. Pero dahil sa malakas na masyado yung volume of fire, hindi sila nakakapag-forward, Your Honor. Chief Superintendent Peñas, inaasahan ba natin na ganito karami yung volume of fire na ating makakasalubong, no? Kasi I understand, magkaroon din ako magkakataon nang madalaw namin yung mga wounded, no? Na talagang iba daw, overwhelming. Ang sinabi nilang termino, Madam Chair, it's overwhelming yung volume of fire that they were receiving from the MILF and BIF forces. At sophisticated din daw ang kanila pong makagamitan. Ito ba'y totoo? Hindi natin po inaasahan na ganun kadali sa umagang yun, Your Honor, kasi yun naman, mga MILF, hindi naman sila na sa isang lugar na nasa kampo na yun, manggagaling sa iba't ibang lugar pa. However, totoo nga po yun na nangyari na grabe yung volume of fire na nanggagaling sa lugar nila, yung pagkakataon na yun, Your Honor. Just two more points, Madam Chair. Kay Chief of Staff General Katapang, tanungin ko lang ho, no? Kanina wala naman malinaw naman na wala naman daw order na stand down, no? Kumbaga, it was your call or it was your officer's call to give the support to the beleaguered PNP staff personnel. So mga gaano katagal ho nyo na organize bago unang nakaayuda o nakatulong kaagad yung inyo pong sino yung pinakaunang tumulong sa inyo pong hanay? Your Honor, nakareact po kaagad kami kasi nandun lang naman po yung mga tropa. Malapit lang yung 40-pip, tsaka yung Mechanized Brigade, tsaka yung 601st Brigade. Ang problema po kasi, pag humingi po kayo ng artillery fire, tatlo pong bagay ang kailangan natin na maklaro. Nasa ng kalaban, nasa ng tropa, at dapat merong forward observer. Para sa ganon, pag binaksak po yung bomba, alam natin ang tatamaan po yung mga kalaban. Kasi po, nagkaroon na rin po kami ng experience na alam na nga po namin kalaban, alam na rin po namin kung saan yung mga tropa, nagkaroon pa po ng friendly fire. So, hindi po kami kaagad makabigay ng artillery fire because of those circumstances, Your Honor. Naalala ko rin kasi, General Katapang, in one of the earlier interviews nung nangyari tong incident, you said that you were parang, because of the peace process, the AFP cannot lend support outright. So, ito ba ay kinonsidera nyo? Considering that we have been in uniform already, embattled, and are already dying, in fact. No? So, paano po ang naging call nyo nun? Nung nalaman yung beleaguered na pin down, doon niya na siguro doon na kayo nagdesisyon na while there is an ongoing peace talks, ay kailangan tulungan pa rin natin. Ano po ang nangyari? Your Honor, ang order po sa kanila is to extricate the beleaguered forces but not to engage the MILF. In as much as we have a peace process, we do not want to endanger these things because pag sinugod po natin yung MILF, they might think that we are back to war. So ayaw po nating mangyari yon dahil para pong sunog yan, baka
kung hindi po natin na-manage, baka hanggang sa Lanao, buong Central Mindanao, nagkaroon na po tayo ng skirmishes with the MILF. Ang balita rin po, nung pumasok na yung CCCH, no, yung Committee on Cessation of Hostilities, ay mga oras po ito, mga alas 12 yata. Nag-call na po sila ng ceasefire, pero ang balita ay tuloy pa rin daw ng fire, no? Tuloy pa rin yung heavy volume of fire from the MILF doon sa ating mga beleaguered PNP SAF commandos. Would the AFP intel sa inyong pong report, nabaltaan nyo rin pa po ito? Natuloy-tuloy pa rin in spite of the call. Sige po, kayo po. General Galvez, kayo po yata representative. Yes, Your Honor, Madam Chair. Sir, Sumumpa na po ba kayo? yes, Your Honor. We have to understand the dynamics also and the social order ng lugar na yon. Dahil po kasi pagka talagang nagkaroon po ng mainitan ng gun battle, it's not so easy to separate them, especially pagka marami pong casualties on both sides. It has been the culture ng mga Muslim, hindi na pwedeng iwanan yung mga patay nila. And then pagka once nagkaroon po ng ganong enkwentro, talagang madugo po talaga yung enkwentro, which what happened to the firefight. Maraming salamat. No? Siguro last point, hindi ba na-consider, General Katapang, yung to send yung air support? No? Kasi alam nyo, sabi nga nila, kapag sa enkwentro, lamang yung nasa sa mas mataas na position, no? Yung higher ground, di ba? Considering that the AFP is the only one that has those equipments, siguro persuasion flights, no, could have played a big role in that engagement. Siguradong makita lang, marinig yung mga helicopter at mga eroplano. Alam na nila may bomba yan kahit na hindi nyo So hindi nyo ba na-consider na paliparin yung mga air assets, no, to as a support for our beleaguered SAF personnel? Madam Chairman, Your Honor, we cannot do that because, first of all, there was no request for air support. And then, of course, if we did provide air support, again, it will inflame the situation because the MILF might think that we are attacking them already. So, really, the most important thing was to set up the ceasefire mechanism at that point in time, Your Honor. Thank you, Madam Chair. But alam mo, just to conclude, no, for me personally, I think that this ongoing ceasefire or the standing truce because of the ongoing peace agreement was just being used by the MILF to strengthen their forces. Given the kind of weapons, Madam Chair, the volume of the artillery and the volume of ammunition that they had. So, I guess we just have to take note of that, no? Hopefully that the ongoing truce will not be used to fortify their and strengthen their ranks. Thank you, Madam Chair.